Guys, nandito na kami sa pitwalk. Lalakad kami mismo. Yan na sila mga katulis. So you can see, mostly in Malaysia. Rider or the team, they don't eat local food. Morning guys, 3 days na ng ating MotoGP tour. So nakapag-prepare na tayo, nakabihis na tayo. Ang uniform natin ngayon is color black. Ganda rin ang uniform na to guys. So yun, nakapag-breakfast na din tayo. So babiyahin na tayo ngayon kasi this is the big day. Ngayon yung MotoGP dito sa Sepang. Manonood lang tayo dun mamaya. So tara, cut muna tayo sa lobby. So ngayon din pala gaganapin mga katulis yung VIP lounge. Makakapasok tayo doon at the same time yung pagpunta natin sa paddock. So ito, meron tayo dito. Ito yung magiging sagot. Tsaka yung QR para makapasok tayo mamaya sa paddock. Excited namin! Kikita natin yung mga legit na rider talaga. Gaya nga ng sabi ko kanina, ito na yung araw para makapasok tayo sa VIP lunch at saka sa paddock ng mga rider na sinusuportahan ng RCB. Labi na tayo. Antayin lang natin yung mga kasama natin. Tignan nyo naman guys, sa umaga ganito itsura ng harap ng hotel namin. Bali guys, sa mga magtatanong kung bakit nga pala kami nandito sa Malaysia. Ano to guys, parang incentives namin ni RCB Philippines. So nagkaroon kami ng opportunity na kami yung mapili para maka-witness actual live na manood ng MotoGP 2025. So ang idol kasi natin si Marc Marquez, kaso problema yun nga, na-aksidente siya, tinamaan na naman yung balikat, kaya ayun, kahit di natin siya makikita, okay lang kasi iba pa rin talaga yung pakiramdam pare pagka nagpunta ka ng MotoGP. Sobrang bigat sa pakiramdam pagka dumaan sa'yo yung mga motor. Tsaka kunyari, yung ingay ng motor ko, yung ingay ng motor nila parang 30 times ganon kaingay men. Di nga lang ata parang 40 times yung ingay nung mga engine ng mga race bike nila. So ngayong araw guys, enjoyin lang natin to. Wala pa nga tayong maayos na pahinga simula nung day 2, kaya natulog lang tayo sa biyahe pagdamag. Kaya pagdating namin dito sa Sepang International Circuit, ito na yung mga nangyari. One is the bike. If the bike is the cover, motor cover is take out, cannot shoot. No video, no shooting. Sa mga punto na to ay sinasabi sa amin ni Sir Ben kung ano ba yung mga rules and regulation pagpasok namin sa paddock ng mga ini-sponsoran ng brand na kapit namin. Kagaya na lang nung ina-explain dito ni Sir Ben na kapag ka nakakalas yung kaha ng isang big bike, bawal naming i-record kung ano ba yung mga nilalaman ng makina. Okay guys, tapos na tayo ma-briefing dito ni Boss Ben. Qualifying day na ng mga MotoGP rider ngayon. So i-check natin guys kung ano mangyayari. So ngayon, hindi muna kami mag-iwa-hiwalay since yung ating ID dito na VIP Lounge Access tsaka yung pagpunta natin sa paddock is 10 to 11 lang. So ngayon, eto dito na tayo. Medyo mahaba lang yung pila guys. Day 3, let's go! So yun mga katulis, kagaya ng sabi ko, medyo confidential yung mga iba na bawal natin videohan. Kasi for example, na-advise sa amin na kapag ka nakakalas yung kahan ng mga motor ng GP rider, bawal na bawal kaming mag-shoot ng video since makakapasok nga tayo sa paddock. Kasi yung mga pinaghirapan nila, for example, yung mga functionality, electronics ng mga motor nila, hindi talaga pwede ma-videohan guys. Kasi syempre, tama naman, pinaghirapan nila yon, pinag-aralan ng mahabang panahon. Kaya yun, kailangan maging alerto din tayo sa paligid natin. Pinoy? Uy, Pinoy! Pinoy! Kabayan! Guys, pero bago tayo pumunta dun, punta muna tayo sa booth ng RCB tsaka ng UMA Racing. Ewan ko, baka may i-briefing pa sa atin dun or something. Malaman mamaya. Welcome to Petronas Grand Prix of Malaysia 2025. Ito naman yung mga senaryo na nangyari sa amin nung binigay sa amin yung ticket para sa Grand Prix na gagamitin namin para sa Sabado at sa darating na Linggo.
Dito na yung ticket natin guys para sa Grand Prix. Ayan. Bukod nga sa binigay na ticket sa atin ay meron din tayong in-email na QR code para makapasok tayo sa paddock ng bawat team na mapapasukan natin. Okay mga katulis, ayan, on the way na tayo ngayon sa paddock. Pinaka-excited ako dito mga katulis, makita yung mismong motor na ginagamit sa MotoGP. Kung mapapansin nyo dito ay napakadami talaga mga naglalakad papunta dun sa Grand Prix dahil malapit na nga magsimula ang karera. Lalakas ng makina. Hindi pa tayo nakakapasok sa loob. Grabe na yung mga engine roar dito. Para silang mga langaw na malalaki na hindi mo maintindihan kung ano. Yun lang, problema natin dito, wala tayong dalang earbud. Pero okay lang, malaramdaman natin yung totoong potential ng mga motor nila sa galit ng mga makina nila. So ito, pasok na tayo dito mga katulis. Okay, mga katulis, pabawa lang kami dito. Pero ang alam ko, kaya kami bumababa kasi papunta tayo ngayon ng paddock. Excited na ako guys. Ay, Kika! Let's go! Ay! Pinoy! 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 Ay! Let's go! Let's go! Boss! Negro inside! Boss! Nice to meet you! Nice to meet you! Nice to meet you! Nakakatuwa nga lang din na kahit nandito tayo sa Malaysia, nakakakita pa rin tayo ng mga kapwa natin kababayan. Guys, ito na. I-scan na yung QR na binigay sa atin para maka-entry tayo ng paddock. Ito yung mga oras na kinakabahan ako kasi ayaw gumana nung QR na binigay sa atin. Mukhang nagkakaproblema talaga sa scanner niya kaya lumipat na lang ako. Yun. Kinabahan ako mga katulis. Parang nagkaroon ng problema dun sa scanner nung una natin napilahan. Kala ko hindi pa tayo makakapasok. Kaya lumipat tayo sa kabila. Okay, naka-entry na tayo dito guys. Go! Pagpasok nga namin dito ay pinakilala sa amin dito si Lukman na magiging tour guide namin sa loob ng mga paddock. Ina-explain nga din sa amin dito na kada papasok kami sa paddock ay 3 member lang ng bawat bansa yung pwedeng pumasok. Hindi nga pwedeng sabay-sabay dahil napakadami namin at magugulo yung mga mekaniko, yung mga engineer at yung rider na nagpo-focus at nagpapahinga sa bawat paddock. Okay mga katulis, kami na. Papasok na kami dito. Hintayin natin ta. Let's go! Pasok na tayo sa paddock. Unang paddock. So casual lang. Bawal lumawak ng mga pyesa. Tsaka bawal hawakan ng mga rider. Good afternoon, sir. Wow. Okay. Kaya kami nabigyan ng opportunity makapasok sa mga paddock para makita namin aktual na ginagamit talaga ang RCB kahit sa MotoGP. Kagaya na lang nitong paddock stand na titanium na talaga namang ginagamit nila para sa mga motor nila na pang Moto2, pang Moto3 at kahit sa MotoGP. Ultimo nga itong mga carbon tray nila ay nandito rin. Unang paddock na napasok natin mga katulis. Usually pinakita lang sa atin nung nag-tour sa atin doon kung ano yung mga usually gamit nila na RCB parts. Kagaya nung kanilang ginagamit na angat ng motor. Tapos gumagamit din sila ng carbon na lagayan ng tray. So yung mga yun, hindi natin nabibili yun. Depende pa rin kasi sa paddock na pwede nating pasukan kung papayag ba sila o hindi. Dahil may mga pagkakataon talaga na kahit sponsored sila ng RCB, basta hindi pa ready yung motor nila, hindi talaga tayo makakapasok. Buti na lang dito sa Aspar team ay natapos na nila yung motor nila na gagamitin sa karera ng Moto2 kaya nakapasok tayo. Okay, entry na tayo dito sa loob mga katulis. Makikita ninyo, may RCB parts dito. Yan, usually yung ginagamit nila dito. RCB parts, guys. Yung tray nila dito, carbon, guys. Good afternoon, sir. Yan. Yung motor nila actual na ginagawa ngayon. DS10 from RCB. DS10 from RCB.
Usually, RCB talaga ginagamit nila dito. Kakatuwa nga lang isipin na talagang pang-international na talaga yung brand na sinusuportahan natin dahil ultimo dito sa MotoGP ay talagang ginagamit yung mga produkto na meron sila. Sobrang laking opportunity din na makapunta tayo sa mismong paddock dahil mga katulis, napakahirap makakuha ng pass para makapunta ka mismo dito sa paddock na mga official na team rider. Habang nag-ikot kami dito, pipicture muna kami dito sa likod ng mga rider. Ayan silang lahat to. Grabe. Mga angas men. Peko, si Marquez. Okay, balance tayo. Boss Ben, let's go. Bali, meron pa pala kaming isang activity na gagawin which is papasok kami sa pit lane para makita yung pinakaharap ng paddock. Pagkatapos nun, manonood na lang kami, kakain kami at mag-e-enjoy sa mga daraan na oras. You know? Bang! Hindi po. Sayang, wala ka boss. Next time na lang. Guys, nandito na kami sa pit walk. Naglalakad kami mismo dito sa labas ng paddock ng mga rider o ng mga team, na bawat team dito. Makikita ninyo ito, papainit, nasa likod lang natin. Grabe yun mga boss. So, pasok tayo dito. Wow! Men, tingnan mo naman yan, men! Grabe, once in a lifetime lang to mga katulis, kaya sobrang sulit. Pinabalik na rin kami dito. Ewan ko, para may gagawin na ata sila dito guys, kaya pinapapush na kami bumalik dun sa labas. Pero okay lang, kahit ilang minuto lang, sobrang sulit. Sobrang sulit nung punta natin dito mga katulis. Maraming salamat sa RCB Philippines. Dahil mahaba na ang lakaran na ginagawa natin, nagpunta na kami dito sa VIP lunch ng RCB para maghapunan kagaya nitong mga nakikita ninyo na masasarap na putahe para sa amin. Guys, kakataas lang natin kumain. Ito, pagtas namin kumain, rekta na kami dito sa pwesto namin. So, ito yung view namin para isang papunta dito, tapos isang pabanking dun sa dulo. So, abangan natin. Moto2 na to. Ayan, Moto2. Kakatapos lang ng Moto3. So, Moto2 naman. Tapos, sprint race. Katapos lang ng qualifying ng Moto2 at feeling namin itong next, ito na yung MotoGP. Wala na akong marinig. Solid nun, men. Lalo na kapag first time mo. Fastest dyan, alam mo, 2 o 3. Makapasok dun sa Q1. Ay, tama. Yung Doon nung sa nauna pala kanina, yung 3 doon, makapasok dito. Eto mga nasa front row yan. Yun na doon sa harap, di ba? Yan na sila mga katulis. Ano sabi mo? Sakto lang. Wala yan. Sarap sa tinga man. Alright mga katulis, nandiyan na naman sila. Lapit na. Oo, pagka Moto2, diba? Tapos pagka Moto1, mga 1,000cc. MotoGP? Oo. 1,000 or 1,2 ata. Moto3, mga 400cc. 300 yata sila. 300. Ayan na mga katulis, ito. Nandiyan na naman sila. Sarap na naman sa tenga. Pakinggan nyo! Nanalo. Sobrang solid, men. Guys, nagsimula na yung sprint race. Ito na. Hindi ko alam kung ilang lap na to. Pero may bumagsak na kanina. Sila 1,200cc. Nauna si Peko Bagnaia. Peko Bagnaia!